daw po si Marcos Jr. dahil sa nangyaring baha sa Cebu. So balak yata nilang imbestigahan yung flood control projects ng Cebu. Nahiya binatikos yung kahapon pagpunta. Biro mo, baha sa Maynila, baha sa Kabisayaan, ang inulang imbestigahan, Davao City. Again po, ang nangunguna sa listahan ng may mga matataas na flood control projects, Bulacan and Cebu. Ay, kanino bang baluarte dati ang Cebu? Di ba doon sa Wakwak? Tsaka yung asawa nung anak nung Wakwak, di ba? Yung Wakwak may anak siya na appointee rin sa sumasablay na turismo ng Pilipinas. My God, Pilipinas, apakaganda mo pero ang hirap mong i-promote, right? Ang ganda natural, ang ganda ng Pilipinas, beaches, chocolate hills, rice terraces, lagoon and whatnot ng Palawan. Even the old city of Manila, the old city of the north, right? Yan yung mga ano ba yan, yung ano ba yan? Yung mga parang Kastila pa yung itsura diyan sa Ilocos, no, ng mga may mga pakali-kalesa pa doon. Pinreserve kasi nila yung itsura ng ng Spanish, yung parang sa Intramuros din. Oh, natural na maganda, may Boracay Island, all over the Philippines. May Maria Cristina Falls, may Pagsanghan Falls, kung ano. Diyos ko po, sagana sa natural na ganda ang Pilipinas, hindi may promote. Ang desyerto nga. Desyerto, na ipopromote. Na pagtataniman ng fruit-bearing trees and whatnot. Kahit mag-sand dune ka lang sa desyerto, may ganyan din sa Pilipinas sa norte yung mga sand dune. Vegan, right? Thank you, Ate Emily. Even yung Mayon Volcano, right? Taal Volcano, Makiling. Ay, ang ganda ng Pilipinas, ate. Kahit saan sa Pilipinas may magandang beaches. Kasi ng archipelago. Bakit hindi pa i-promote? Ang ending, binabaha pa. Maganda na, nasisira pa. Bakit malala ang baha? Sira ang flood control, talamak ang illegal logging, deforestation, kaingin. Kasi nga, puro corruption. Ang inuuna, kasakiman. Walang pakialam sa consequences. Taon-taon tayong binabagyo. Nadadagdagan pa kasi nagkakaroon ng mga lindol, nag-aalboruto pa yung ibang bulkan. Tapos walang pakialam yung presidente. Ngayon dapat tayo nag-hashtag ng nasaan ang Pangulo. Hashtag nasaan ang Iwi. Hashtag nasaan ang Pangulong Kokinang. So nagalit daw si Ngiwi at iimbestigahan daw yung malalang pa ay yan tayo nagre-react kapag nangyari na hindi inaagapan. Tas ang bagal pa ng investigation, nagbuo-buo pa ng ICI na mukhang wala namang ipakukulong. Kung may ipakukulong naman yung mga anti-government. Pero si Tambaluslos parang safe na safe. Ang utak ng korupsyon itong lahat, syempre yung pinuno. Yung nasa taas, pero playing safe. At yung kapatid, ayaw niya talagang ilaglag ang kapatid niya. VP Sara, wake up. Budol ang angka ng mga yan. Okay? Alam ko naman, I believe na aware si VP Sara na peke yung prutas na yan na maasim. I think so. Hindi bobo si VP Sara para hindi siya aware na budolera yung yawa. Right? Dapat, imposible kasi mga kababayan na hindi sumasagi sa isip ni VP Sara na bakit itong dikit ng dikit sa akin at buntot ng buntot sa akin, parang hindi ba siya aware na adik ang kapatid niya? Right? Hindi ba siya naaalibadbaran sa kapalpakan ng kapatid niya at kahihiyan na dala sa pamilya nila. Sinabi na nga yan, di ba, magpalit ka na ng apelyido. Kasi nga, ang pupuntahan, right? Ang pupuntahan ang kahihinat na ng pamilyang yan ay kasiraan ng kanilang reputasyon ulit. Good luck kung kaya pa nilang i-revive. Okay? Hindi lang aware ang mga batang henerasyon ngayon kung ano ang kademonyuhan ng angka nila in the past, di ba? Nung kanilang mga magulang. Yung mga older population na inabot yun, yung iba naman nagkandamatay na rin. Just like the senior. And even yung nanay nila ngayon, ulyanin na. Baka ulyanin na rin yung mga supporters. Right? So baka half ng supporters nila or baka more than half ay wala na. Kasi tanda na rin nila. Ay, yung mga bata ngayon, hindi aware kung ano yung aware na ngayon ng lahat. The most corrupt of all. Kung corrupt yung tatay noon, even yung dilaw na mag-ina, pinaka-corrupt ito.
Pang-Guinness, right? Pang-Guinness Book. Okay. Ano sabi ni Auntie Claire? Kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ni President Marcos Jr. Yung galit sa parang bakit ganun ang epekto ng bagyo? Ang lala ng baha. Grabe ang landslide. Biro mo yun, halos 100 na ang patay. May mga missing pa. Para bang hindi sila mga kababayan, may paparating na bagyo ha, super typhoon, Luzon naman ang tatamaan, mag-ingat po ang lahat, lalo rin sa Kamaynilaan. Luzon naman ang pina-fact check talaga si Ngiwi. Nagyabang na 5,500, yan, ginabaan ka. Ang problema, ginagabaan si Ngiwi, damay tayo. Damay kayo na mga nasa Pilipinas. Galit din daw ang nararamdaman. Asus, Auntie Claire, sa kami namang sinungaling. Kulang na lang humaba ilong mo eh. Ano sagot ni Kiko? Galit siya sa sarili niya? Siya ang dahilan kung bakit ang daming namatay sa Cebu, si Ngiwi raw. Kasi mga kababayan, inaagapan niyan dapat. Pag may tumama na kasing lakas ng Yolanda, baka libo ang mamatay. Alright? Si PRRD may tumamang kasing lakas ng Yolanda during PRRD's term, parang 20 lang ang namatay eh. Hindi natin nilalang, pero kumpara mo sa namatay na sa Yolanda ni Ngoy Aquino noon, libo eh. Nagtumigil sila ng pagbibilang. Di ba tumigil sila nung umabot na ng 6,000 yung patay, nakakalat na sa kalsada. Lagpas 10,000 sabi yun. Galit siya sa sarili niya, siya ang dahilan kung bakit ang dami. Kasi nga inutil. Hindi inagapan ang paglilikas ng mga tao dahil sa matataas na lugar, ganyan. Kung mababa ang lugar niyo, malapit kayo sa bodies of water like ilog, creek, dagat, magsipag-alisan kayo. Wala eh. Kaya sino ba daw yung pumalit kay Wakwak, Governor Pambari 4? Naku po, baka maputukan ka dito. So parang paiimbestigahan daw yung flood control ni Duke Frasco, yung manugang ni Wakwak, right? Manugang ni Wakwak yun, di ba? Investigan daw ba't ang laki-laki ng flood control, bakit ganun katindi yung baha. Biro mo yun, umabot sa bubong, nasa second floor na. Kawawa, kaya yung hindi lang mga tao ang apektado. Kung makikita niyo yung video, mga ate at kuya, yung mga baboy, lumalangoy na sa sa tubig. Yung manok, naka-all-town, nalagpas na sa kanyang kulungan yung lalagpas na sa kulungan niya yung baha. Tapos ulo na lang ng manok yung nakalabas doon sa kawayan na kulungan. Pag tumaas pa doon, lunod na yung manok, may ahas pang malaki. Kasi inaanod nga from kabundukan yung ahas, nasa kapatagan na rin. Ano ba yun? Palunos-lunos mga ate at kuya. So, ayan, Modi, supalpal. Ibalik ang pera sa taong bayan, sabi dito ni Claire Castro. Kung ganyan din lang naman ang flood control ay ghost project. Sabi ni Kiko, kilala mo naman kung sino ang nagnakaw, diba? Sino nagnakaw? Sino yung inaakusahan na merong mga emissaries at pumupunta sa mga opisina at nagpapakilalang tao niya kami at nasaan na yung deliverables. Di ba may mga ganyan, may mga nahuli, may mga ang tawag doon na huli sa entrapment na nagpapakilala na taon ahas at humihingi na ng komi, kickback. Even yung taga LTFRB mga kababayan, I think that was last year. Anong sabi? Hinihingan sila ng specific amount, say 15 million a month. Kaya tapos i-deliver daw sa palasyo ng mga ahas. Sino ba yung reyna doon? Ay di yung ahas. Palasyo ng mga ahas doon daw dinideliver. Nga pala si Guteza, si Orly Guteza nawawala. Sabi nga ni Kiko, mukhang niligpit na nung dalawang senador. Saan nagdi-deliver si Orly Guteza? Sa Aguado Mansion na pag-aari ni Tamba. At ang katapat ng Aguado Mansion? Palasyo ng mga ahas. Na sabi ni Spokesman Roque? May tunnel, may underground, may daanan. Sa ilalim ng kalsada, magkatapatan may kalsada sa gitna. May lagusan mga ate.
Oh, ba't may gayon? Ba't doon dinadala? Dadaan sa Lagusan papuntang palasyo niya nga. Sino ang pinagdideliveran? So, Auntie Claire, kilala mo raw kung sino ang nagnakaw. Eh kung kilala mo, yun ang sabihin mo. Ibalik kung talagang sincere kayo sa sinasabi nyo. Para ang ngak-ngak ni Auntie Claire at ang mga pinagsasasabi ni Niwe, puro drama, no? Right? Ano pa yung sinabi ni Vince Dizon nung nakaraan? Ihinto daw muna natin ang pagnanakaw. Hinto muna. So, parang ano muna, no? Halt. Tigil muna. Parang putukan yan. Itigil muna natin ang putukan sa susunod na araw naman. So, ihinto muna natin ang pagnanakaw. So, sa susunod na taon na ulit, ubos na kasi ang nanakawin. Gano'n? At ang sabi ni Vince Dizon, hinto muna natin. See, ang isda nahuhuli saan? Sa bibig. Hinto muna natin. O, sino yung natin? Sila. Silang lahat. Tama? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po.